Magandang araw sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-17 ng Disyembre taong 2025. Sa kasalukuyan, may low pressure area na ating minomonitor sa silangang bahagi ng Mindanao. Ito ay kaugnay ng Intertropical Convergence Zone at magdudulot ng pag-ulan ngayong araw sa silangang bahagi ng nasabing rehiyon. Lubos tayong naghahanda para sa ating mga kababayan laban sa biglaang buhos ng malakas na ulan. Kapag ganap na bumuo ang mga ulap na dala nito at nagsimula ng umulan, maaari itong tumagal ng 1 hanggang 2 oras na posibleng magdulot ng localized flooding sa inyong lugar. Kaya naman po sa ating mga kababayan na apektado ng LPA at ITCZ, maging alerto po kayo. Kapag lalabas ng tahanan, ugaliing magdala ng payong para sa proteksyon laban sa biglaang buhos ng ulan at sikat ng araw. Dahil sa epekto ng ITCZ at LPA sa silangang bahagi ng Mindanao, makakaranas ng maulap hanggang napapawirin ang mga lugar ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, at Agusan del Norte, na may kasamang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan mula sa ITCZ. Samantala, dahil sa epekto ng LPA sa Southern Mindanao, asahan po ngayong araw ang maulap na papawirin na may biglaang buhos ng ulan sa mga lugar ng Davao Oriental, Compostela Valley, Davao Occidental, Davao del Sur, lungsod ng Davao, pati na rin sa South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at Zamboanga Peninsula. Ang mga thunderstorm na dala ng ITCZ at LPA ang nagdudulot ng mga ganitong kondisyon. Kabilang din ang Palawan sa makakaranas ng maulap na papawirin ngayong araw dahil sa mga cloud cluster, kaya maging alerto lang po tayong lahat para makaiwas sa epekto ng mga umiiral na weather system sa ating bansa. Bukod sa ITCZ at LPA, nanatili pa rin ang epekto ng hanging amihan, shear line, at easterlies sa may hilagang silangang bahagi ng Luzon. Kaya naman may iba pang weather system tayong minomonitor na nakakaapekto pa rin sa ating bansa na nagdudulot ng pag-ulan at maulap na papawirin. Dahil sa hanging amihan at shear line, mayroon din tayong heavy rainfall warning. Inaasahan nating magkakaroon ng pag-ulan ngayong araw lalo na pagsapit ng hapon at gabi sa mga lugar ng Cagayan Valley Region, Isabela, at Aurora. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng 50 hanggang 100 mm ng pag-ulan na maaaring magdulot ng localized flooding sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na bahagi. Batay sa climatological track ng buwan ng Disyembre, may mga bagyo pa rin tayong inaasahan na dadaan sa ating bansa. Posibleng magkaroon ng landfall ang mga ito sa Northern Mindanao patungo sa kanlurang bahagi ng Visayas. Mayroon din namang senaryo na magla-landfall sila sa Visayas at magpapatuloy patungo sa Mimaropa bago tuluyang makalabas ng ating bansa. Isa pang senaryo ay ang posibleng paglapit nila sa silangang bahagi ng Luzon kung saan maaari silang lumihis o maglandfall. Kaya naman lubos pa rin nating pinaghahandaan ang ating mga kababayan dahil anumang oras ay maaaring magbago ang lagay ng panahon. Mayroon tayong inaasahang papasok na bagyo at hindi natin inalis ang posibleng may kasunod pa. Sana naman ay mawala na ang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Kapag ito ay naging ganap na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Yasmin. At iyan na po ang pinakabagong update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan po natin ang ating kasamahan na magbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa lagay ng panahon sa loob ng ating bansa. Ingat po tayong lahat at manatiling updated sa mga susunod na ulat panahon. Maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig at panonood. God bless. Unahin natin itong shear line na kung saan ito yung lugar ng salubungan ng hangin ng galing sa amihan at ganoon din naman yung galing sa easterlies. Kapag nagsasalubong po yan ay nagkakaroon ng cloud formation. Kaya dito sa mga probinsya ng Isabela, Cagayan sa taas at ganoon din dito sa probinsya ng Aurora at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley Region except dito sa Batanes ay makakaranas ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular na yung Northern Luzon at Central Luzon, amihan pa rin ang nakakaapekto. Ibig sabihin, mababang temperatura pa rin, malamig at masarap na hangin na senyales ng papalapit na Pasko ay ating patuloy na mararanasan. Pero may mga kaulapan pa rin na kaakibat itong hanging amihan, lalo na dito sa Cordillera Administrative Region. Posible pa rin tayo na makaranas ng mga pag-ulan o pag-ambon throughout the day. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, except dito
dito sa Bicol region at kasama din yung Eastern Visayas, particular na yung buong Samar Island at Leyte dahil sa impluwensya ng easterlies at ganoon din naman yung Caraga region. Makakaranas tayo ng maulap na kalangitan, ibig sabihin ay mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan natin dito dahil sa easterlies. Yung easterlies po, yung hangin na galing sa Pacific Ocean na dahil sa pag-ikot ng mundo. So yung atmosphere natin ay susunod, ibig sabihin yung evaporation na nangyayari dito sa coastal area ay unang tatama po dito sa eastern coast natin. At ganun din yung concept dito sa amihan. Kaya during this season ay mataas yung tsansa na magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod po dun sa mga binanggit natin na maulap na kalangitan, dito naman sa Davao Region, kasama yung Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay magiging maulap din. Mataas din yung tsansa ng pag-ulan dahil naman dito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Balik po tayo dun sa binabanggit natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama dyan yung central and western section ng Visayas at yung natitirang bahagi ng Mindanao, kasama yung Palawan sa Luzon, ay magiging mas mababa yung tsansa ng ating pag-ulan. Ibig sabihin dito sa Metro Manila, hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan na tulad nung dinulot nung shear line nung mga nakaraang araw. Mababa na po yung tsansa, pero that doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng pag-ulan 100%. Posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan for a specific area lamang. Dito naman sa Bicol region ay mananatili pa rin na maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 32, dito sa Tagaytay ay 22 to 28 at sa Legazpi naman ay 24 to 30. Dito naman sa Palawan, ganun din dito sa Visayas, particular na tulad ng binanggit natin, yung central and western section ng Visayas, ganun din dito sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, ay makakaranas tayo ng mababang tsansa ng pag-ulan. At dito naman sa Eastern Visayas, particular na itong Samar Island, Northern Samar, Eastern Samar, at itong Samar, ganun din dito sa probinsya ng Leyte, ay mataas yung tsansa ng mga pag-ulan kasama itong Caraga region dahil sa easterlies. Dahil naman sa ITCZ, na patuloy na makakaapekto ay mananatiling maulap dito sa Davao region, ganun din dito sa southern section ng Mindanao. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 27 to 31, dito naman sa Tacloban ay 25 to 31, at sa Davao ay 24 to 30. Tulad nung binanggit po natin kanina, dahil sa shear line ay inaasahan natin na posibleng umabot ng at least 50 millimeters na ulan dito sa Cagayan, Isabela at sa probinsya ng Aurora. Ang ibig sabihin ng 50 to 100 millimeters ay posible yung mga localized floodings or yung panandaliang mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas o sa mga bahaing lugar talaga, or kapag malapit tayo sa mga bodies of water katulad ng mga ilog. Magpapatuloy pa rin ito hanggang Thursday afternoon. Same provinces po. Dito pa rin sa Cagayan, Isabela at Aurora, at dahil pa rin sa shear line ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan na at least 50 millimeters ayon sa ating forecast. Good news po, dahil wala na tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, malaya na tayo makakapaglayag except sa mga kababayan natin kung gagamit tayo ng maliliit na sasakyang pandagat. Dahil posible pa rin maantala yung ating paglalayag dito sa eastern seaboards ng Eastern Visayas, ganoon din sa eastern seaboards ng Luzon at western seaboards ng Northern and Central Luzon. Dahil posible pa rin yung mga offshore na thunderstorm ay makaapekto sa ating paglalayag. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:30 ng hapon at kaya kung mapapansin po natin, 5:30 pa lang ay madilim na. And muli itong sisikat ng 6:14 ng umaga.